sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo. Ang OBP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po, hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga, masaklap eh. Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Mapapakinggan po tayo. Yung declaration of support nyo kay Inday Sara Duterte at kay Manong Chavit Singson, may bas-bas ba nilang dalawa yan? Actually, hindi pa namin nakakausap talaga si Manong Chavit Singson. Pero si Ma'am Bibi Sara, alam na alam namin na tatakbo itong Pangulo. Pero wala pa rin siyang deklarasyon kung sino ang kanyang vice presidente. Kaya nga kami mga former Marcos loyalists, nagsaliksik din kung sino ba ang may karapat-dapat o sino may potensyal na maging katandem. Hindi po kasi namin pwedeng sabihin si Senator Bongo, Senator Marcoleta. Magdirigma po ang pamahalaan ngayon. Pinupolitika lahat ng mga dumidikit sa Duterte. Pero dahil tingin namin sa aming karanasan na si Manong Chavit ay may tapang na manindigan kung sakali mang siya'y magdeklara din. Hindi pa siya nagdideklara at hindi pa po namin siya personal na nakakausap. Ito yung aming pagkakaisa lamang ng mga former Marcos loyalists. Kaya ang aming paniniwala at pananaw, itong aming ginawang ito ay wala namang masama dito dahil ito yung aming karanasan at aming napagkasunduan. Kaya kung ipapartner man namin ito, si Ma'am President Sara Duterte at si Vice President Chavit Singson, malaking bagay naman dahil si Mr. Chavit Singson, kahit tignan niyo po ang lugar ng Ilocos Sur, makikita niyo po ang kanyang lalawigan na napakaunlad. At na-research ko rin po at na-background check ko ang pagkatao ni Governor na ngayon ay magiging Vice Presidente, Chavit Singson, ay namimigay pa ito ng cattle, ng mga baka, kalabaw, kambing. Nas kung sino ang may gusto magsimula, mag-farm o mag-poultry, binibigyan niya po ng mga ganitong bagay para maging maunlad at magkaroon ng stable na pamumuhay ang kanyang mga taong nasasakupan. Yan po ay isang kabutihan ng isang pwedeng maging leader o maging kaagapay ng ating pangalawang Pangulo. Sir, sa paano pamamaraan nyo kukumbinsihin si Manong Chavit Singson at talaga naman may kanila na siya pagdating sa North? Simula dyan sa La Union, hanggang Ilocos Sur, Ilocos Norte, ang ganda ng karsada, pinaganda ng munisipyo. Paano nyo makukumbisyon sa pamamaraan? Kasi noon, tumakbo siyang senador eh. Ilang taon, naberwa siya. Sa kalagitnaan, umatras siya. Ano gagawin ng grupo nyo bilang former Marcos loyalist? Para sa akin, kung ano maging desisyon ng ating pinipili o napipisil na Vice Presidente ay gagalangin namin. Pero para sa amin, makukumbinsin namin siya kung aming isasalaysay ang paghihirap ng ating bansa. Yung pananamantala ng itong mga mangungurakot na itong politiko na nawala na ang real essence of public service. Nawala na po sa panahon ngayon. Puro pamumulitika. Makukumbinsin namin yan, iiyakan namin dahil ang bansa natin ang sinusurvive dito, hindi ang mga sarili namin, ang buong bansa. Ngayon, kung ang may kapasidad na may tapang na makipaglaban para maging pangalawang Pangulo, ang nakikita nga namin ay si Manong Chavit Singson. At dyan namin siya kukumbinsin na Manong Chavit, please, maawa ka na. Ang bansang Pilipinas ay lumalawi na sa kumunoy ng kahirapan. Sir, nabanggit nyo kanina yung mga ginawa ni former President Rodrigo Roa Duterte na patahimik ang buong Pilipinas, natulungan ang sambayan ng Pilipino sa pandemic, nagkaroon ng talagang matinding battle sa paglaban sa droga. So, lahat tayo makinabang dyan. Ano yung expect nyo kay Inday Sara Duterte sa panahon ngayon sapagkat hindi narinig ang pangalan niya? Yung mga OFW, biktima ng gera, sir,
ligtas lang di ba? Taas ng kuryente, taas ng tubig. Siyempre, inaasahan din siya ng siyempre Pilipino, wala siyang galaw. Walang kilos. Ano in-expect niyo sa kanya bilang tinutulak na maging presidente? Ano ang may tutulong niya at ano ang gagawin niya sa bansang Pilipinas? Huwag po natin siya ikumpara sa kanyang tatay. Iba si Duterte, itong babae, iba to Di ba? Ano yung expect niyo sa kanya? Ang expectation namin ay over pagdating sa public service. Ito na nga Ito sabi niyo yan sabi niyo, ayon sa inyong salita, walang hinahanap siya at wala. Alam niyo ba yung si Mayor Baste, kapatid niya po yan. Yung magkakapatid na yan, mga politician, nag-uusap-usap po yan. Alam niyo ba na si Congressman Baste, alam niyo ba na Mayor, sorry, correction please. Mayor Baste, na merong container na langis na pinadala sa atin by coordination of Duterte. This is not a matter of Sara but a matter of Duterte because the bloodline of Sara is Duterte. Ngayon, kung ano man ang ginagawa ng kanyang kapatid, ginagawa niya na rin po yun. Pangalawa, sa mga sunog, sa mga nalindol na bagyo, ang OBP, batid ko yan dahil ako'y nakakasama minsan sa mga relief distribution. Gumagalaw po. Hindi po totoo yung na inyong pahayag na hindi gumagalaw. Gumagalaw po. Ito nga, masaklap Sa kabila ng gumagalaw ang pangalawang Pangulo, ay ini-impeach pa. Ginagawa ng problema para hindi maging Pangulo. Yan po ang gusto ng mga komunista o ng mga hindi talaga umaayon sa kapayapaan at kaunlaran. Gumagalaw po ang ating pangalawang Pangulo. Kung may nakikita niyo po, nung siya'y under local government pa, nung si Mayor Inday Sara ay Mayor pa lamang, kung nakita niyo po yung public televised na meron siyang sinapok na sheriff, siguro naman hindi po lingid sa inyong kaalaman, lalo na sa mga vlogger na nagsaliksik at aware sa kaganapan ng ating bansa, ay alam nyo yung nangyari nung sinapak ng ating mayor pa siya noon sa Davao. Sinapak niya yung sheriff. Maraming nag-side, negative side comment at marami rin positive. Ang sabi nila, bakit ganun ang ginawa? Pero may dahilan po yun. Dahil yung mga settler po doon, yung mga squatter, pinapalayas po walang relocation, walang pagtitirhan. Hindi po mga mahayop ang mga Pilipino. Tayo po ang liitin mo may-ari ng lupang Pilipinas. Pero binabalahura ng mga politiko. Kaya doon po, isang malaking nagawa po yun ni Ma'am BP Sara Duterte. Biruin mo, nanapok, babaeng tao. Doon pa lang nakikita na natin na siya may malasakit sa mga mahirap na mamamayang Pilipino. Dahil pinapalis yun ang mali ginabang mga oligarko. Sir, last na lang, sir. Yung former Marcos loyalist, nationwide ba kayo at ilan ang mga miyembro at opisyalis nyo para sa kapakanan ng narinig kasi lantaran na to yung usapin na ito, di ba? Supportan nyo Ilang kayong opisyalis, ilang opisyalis yan? Nationwide ba yan? Ilang miyembro ba yan? Para marinig ng mga tao na napakalakas ng inyong dating para suportahan si Chavit Singson at Inday Sara Duterte kung mananalo presidente siya. Panalo na po, i-consider ko panalo na po. Ngayon, yan po ay hindi lamang po kami local. Kasi sabi ko nga po sa inyo kanina, introduction, I introduce myself, I'm ex-OFW, advocate leader. Ngayon, alam niyo naman po, ang mga OFW under din sa akin, international po yan. Lahat ng bansa may OFW. Kaya kung ano ang sinusuportahan namin o ako o ng mga kasamahan ko ay sumusuporta ang mga kasamahan kong OFW. Huwag lamang po kami susuporta sa mga gewang-gewang dahil hindi po namin makukuha ang malaking bilang. Hindi na po na ako magdideklara kung ilan, basta marami po yan. Kasi kung OFW po, kung i-optimize po natin, million po yan. Ngayon, hindi naman pwede sabihin pagyapak, million kami. No. Tayo, pagdating sa bagay na yan, careful din po. No estimation of
quantity. Kami po ay marami. I-analyze nyo po ako bilang isang OFW leader at political leader din po ako. May estimate nila po yan kung ilan po yan. Napakarami po namin. Dahil ang mga OFW under sa aking organisasyon na OFW Veterans Association ay nagkakaisa na napakarami namin. Kasama pa ang Solid North. In addition dun sa katanungan nyo, sir, kung tatanungin po ninyo kung ilan ang mga former Marcos loyalist, as per doon sa record ko na nakabookbind ng halos 100 na mga leader ko na ipinasa ko doon sa office ni BBM, meron akong mga leader mula sa Cagayan, Isabela, Apayao, Kalinga, Ifugao, Nueva Vizcaya. Meron ako sa Quirino Province, Aurora Province, San Jose City, Nueva Ecija, Pampanga. Meron ako sa Tarlac, La Union, Baguio City. Meron ako sa NCR, sa Valenzuela. Meron ako sa Pasig, Marikina, Quezon City. Meron din tayo sa Laguna, Las Piñas at Muntinlupa. Meron din tayo sa Quezon Province. Meron din tayo sa Aklan Province. Meron tayo sa buong dito sa Panay Island. Meron tayo sa Palawan. Meron tayo sa Visayas. Meron tayo sa North Cotabato, South Cotabato, meron tayo sa Davao City at Pulo-Sulu. Yun ang ng network ng kilusan ng mga bagong leader sa Pilipinas. Kung gusto ninyong makita, nandun sa office ni BBM yung halos 100 na record ng mga leader lang yon, hindi yung mga budante, leader po. Maraming salamat po. To satisfy lang po yung inyong mga question.